Magandang araw. Tawagin mo akong Telma. Taga dito lang po ako sa may Cavite. Ibabahagi ko lang ang maikse at nakakakilabot kong kwento. Nangyari ito nang minsang maisipan namin ng aking mga kaibigan na mag-sleepover sa bahay ng isa pa naming kaibigan na pangalanan na lang nating Tina. Bakasyon kasi kami noon at walang klase. Namimiss na namin na mag-bonding. Ang bahay ni Tina ay sa may papasok at dulong barangay pa. Medyo malayo sa syudad, kaya naman mas lalo kaming naengganyo. At yun ang unang beses naming makakapunta sa lugar nila. Bali 4 kami noon, ako, si Bina, si Ange at si Je. Magkakasabay na kaming pupunta sa bahay ni Tina. Pagkarating namin doon ay winelcome naman kami ng mga magulang niya. At alam naman nila na mag-sleepover kami noon. Simple lang ang bahay nila, yung tipikal na bahay na pang-probinsya. Maaliwalas at malinis. Nakipagkwentuhan na muna kami sa mga magulang niya. At pagkatapos noon ay naghapunan na rin. Nang matapos ay naupo kami sa sala at masayang nanonood lang sa TV. Palingalinga ako sa mga picture frame na nakapatong sa taas ng telebisyon. Napukaw ang atensyon ko sa isang litrato. Family picture nila yon. May isang lalaki doon, hindi yun pamilyar sa akin. Naiisip ko, kapatid ba ni Tina yon o pinsan? Wala siyang nabanggit sa amin dahil matagal na kaming magkakaibigan. Wala siyang nakwento na meron siyang kapatid. Gusto kong itanong pero busy sila sa panonood noon. Pagkatapos manood ng movie ay nagsimula ng mag-ayos ng kwarto itong si Tina. Tara na, ready na ang tutulugan natin, wika ni Tina. Sunod-sunod na din kaming pumasok sa kwarto. Hindi pa kami makatulog noon dahil nagkakwentuhan pa. Hanggang sa umabot na kami ng hating gabi. Inantok na din sila at sabay-sabay nang natulog. Pero ako, hindi ako dinalaw ng antok noon. Baka naninibago lang ako. Pero okay naman at relaxing naman sa kwarto ni Tina. Dahil sa hindi ako makatulog ay nagdesisyon akong lumabas muna. Pupunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nang makarating ako sa kusina ay may lalaking nakaupo doon. Nakaputi pa ito at parang panlakad ang suot. Medyo yung ilaw kasi sa kusina ay hindi ganon kalinaw, kaya hindi ko makita ang muka. Nakatungo din kasi ito. Binati ko ito ng magandang gabi, pero hindi ako pinansin. Kumuha na lang ako ng tubig sa rep at nung umiinom ako ay bigla kong naalala yung lalaki sa family picture. Siya yun. Kapatid ka ba ni Tina? Kaibigan niya ako. Nag-sleepover lang kami dito kasi namimiss na namin siya. Kakauwi mo lang ba? Nagtatrabaho ka na? Natigil ako sa pagsasalita nang biglang magpatay-sindi ang ilaw. Tinapos ko na ang pag-inom ko noon. Sinabi ko na din sa kapatid ni Tina na babalik na ako sa kwarto. Binilisan ko ng maglakad noon dahil nahiya na din ako sa sobrang daldal ko. Kinabukasan habang masaya kaming nagkakape sa labas, sinamahan kami ng mga magulang ni Tina. Nakapaikot lang kami sa isang lamesa sa may ilalim ng malaking puno. Ang presko doon, malamig at tahimik. Oh, kamusta ang tulog ninyo mga ineng? Tanong ng nanay ni Tina. Ayos lang naman po, malikot lang pong matulog si Tina. Biro ni Je. Masaya lang ang usapan noon.
Tawanan pa nang mapansin ako ng tatay ni Tina na lumilinga ako sa loob ng bahay. Bakit hindi po natin kasabay mag-umagahan ng kapatid ni Tina? Tanong ko. Nagkatinginan ng mag-asawa ng may kasamang gulat. Paano mo nalaman na may kapatid ako? Tanong ni Tina. Hindi mo na kwento na may kapatid ka palang lalaki. Nakita ko siya sa kusina kagabi nung uminom ako. Hindi kasi ako makatulog. Parang kakauwi niya lang. Nakapanglakad pa nga siya nakasuotan eh. Pero matagal nang patay ang kuya ko. Mag-iisang taon na. Wika ni Tina. Kinilabutan kaming lahat noon. Nagsimula na ding umiyak ang nanay ni Tina. Hindi ako makapaniwala noon na multo pala yung kinausap ko noong gabi. Kaya pala hindi sumasagot sa akin. Nagpakamatay pala ang kapatid ni Tina dahil tinamaan daw ito ng depresyon. Habang nagkikwento ang nanay ni Tina ay nanlamig ako noon. Hindi ako makapaniwala sa naranasan ko na yon. Unang beses kong maka-encounter ng multo. Ang tanong ko na lang ay bakit sa akin siya nagpakita. Ang mga kabataan gustong-gustong maranasan ng makitulog sa ibang bahay. Exciting din naman kasi, masaya, nakaka-enjoy. Gustong-gusto ko yung gawin noon kaso masyadong stricto ang mga magulang ko. Pero dahil sa mapilit ako ay napauo ko din sila. Pero yung unang beses na yun ay hindi ko na inulit dahil sa nakakakilabot kong karanasan. Ako po si Lady, isang second year high school. Ang kwento na ito ay hango sa aking karanasan noong nakitulog ako sa bahay ng kaibigan kong si Melissa. Planado na yon. Matagal nang dapat natuloy. Napupornada lang dahil hindi ako pinapayagan. Sumama din noon ang isa pa naming kaibigan na si Jessa. So bali, dalawa kaming makikitulog. Nagdala lang kami ng damit para lang sa isang araw dahil kinabukasan din naman ay uuwi na din kami. Nagdala pa ako ng sarili kong unan noon at stuffed toy dahil baka hindi ako makatulog ng maayos pag wala yun. Excited kami noon, mabait ang magulang ni Melissa. Alaga at inaasikaso nila kami. Maganda din ang bahay nila. 3 ang kwarto. Ang isa ay bakante at matagal na daw hindi nagagamit. Pag meron lang daw bisita, saka lang nabubuksan at nagagamit yung kwarto. Mag-isa lang kasing anak si Melissa. 3 lang sila sa bahay at wala silang ibang kasama. Binuksan lang ni Mel ang kwarto na yun at pinakita lang sa amin. Wala itong ilaw pero may lamp sa loob at may isang higaan. Pumasok lang kami saglit doon pero hindi naman kami doon matutulog. Ayaw ni Mel, kaya doon na lang daw kami sa kwarto niya. Naglalaro lang kami ng card noon at nagkwekwentuhan. Pagkatapos ay nagmovie kami habang kumakain ng popcorn. Umabot din kami ng 11 PM. Masyadong matagal na yun at tinamaan na kami ng antok. At nagdesisyon ng matulog kahit hindi pa tapos ang movie na pinapanood namin. Sa kalagitnaan ng tulog ay bigla akong nagising dahil nanaginip ako ng masama. Yung gising ka tapos hindi ka makagalaw. Kita mo yung kisame.
Gusto mong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Ganun yung pakiramdam ko noon. Hanggang sa tuluyan akong nagising at pawis na pawis. Kinalmo ko muna ang aking sarili at maya-maya ay napansin kong wala si Melissa sa higaan. Bumangon ako at inilabas ang ulo sa pinto at nagpalinga-linga. Madilim. Lahat ng ilaw ay nakapatay. Napansin kong nakaangat ang pinto ng kabilang kwarto at nakabukas ang lamp doon. Dahan-dahan akong pumasok at laking gulat ko dahil nakahiga doon ang isang babae. Inaninag ko talaga yun at parang si Melissa. Nung nakita kong siya ay pumasok ako at humiga na din. Nakatalikod itong nakahiga. Mel, gising ka pa? Bakit lumipat ka dito? Ayaw mo kaming katabi ni Jessa? Sabagay, malikot matulog si Jessa eh. Sige, dito na din ako matutulog. Wika ko. Hindi naman ito sumagot, siguro ay tulog na. Pinilit kong matulog noon pero iba ang pakiramdam ko. Malamig ang lugar. Wala namang aircon at wala ding electric fan. Pero iba ang lamig. Biglang bumangon at saglit na upo si Melissa. Magulo pa ang buhok nito. Hindi ko makita ang mukha. Basta nakaupo lang. Tapos ay hindi ito gumagalaw. Nagulat ako noon at sinabi ko sa kanya na doon na lang ako sa kwarto niya matutulog. Mabigat ang pakiramdam ko sa kwarto na ito. At dahan-dahan na akong umalis. Namatay bigla ang ilaw noon sa kwarto. Dahilan para dumilim na ng sobra. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at papasok naman sa kwarto mismo ni Mel. Nanlaki ang mata ko noon dahil si Melissa nakaupo sa gilid ng kama. Napalingon ito sa akin. Saan ka galing? Kakalabas ko lang ng banyo. Sumakit kasi bigla yung tiyan ko eh. Wika niya. Nanayo ang mga balahibo ko noon at parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang takot. Hoy, ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? May multo nga. Galing ako sa kabilang kwarto. Nandun ka. Nakita kita dun. Ha? Hindi naman ako umaalis dito sa kwarto. Baka namamalikmata ka lang. Hindi. Ikaw yun. Tumabi pa ako sa iyo sa kabila. Wika ko habang pautal-utal at nagsimula na din akong maiyak. Nagising na din si Jessa noon. Baka nananaginip ka lang or anuman. Dahil hindi naman ako natutulog doon sa kabilang kwarto. Pero sino yung babae sa kabilang kwarto? Kamukha mo para talagang ikaw. Katulad ng damit, katulad ng buhok. Gusto mo ba silipin natin yung kabilang kwarto? Tanong ni Melissa. Tumango lang ako. Sabay kaming tatlo na pumunta doon sa kabilang kwarto. Nakapatay yung lamp. Wala na din yung kamukha ni Melissa. At yung lamig, hindi na katulad noong naramdaman ko kanina. Wala namang tao dito. Malamang nananaginip ka lang. Tara na dun sa kwarto ko at matulog na tayo. Huwag ka na mag-isip. Hayaan mo na at baka hindi ka lalo makatulog niyan. Wika ni Melissa. Pinilit ko na lang matulog ng gabing yon kahit takot na takot ako. Iba pala yung pakiramdam pag ganun. Parang nanlamig ang buong kalamnan ko. Kinabukasan ay nagmadali na din kaming umalis. Wala namang ibang naging problema sa sleepover namin. Mabait ang mga magulang ni Melissa.
Maaliwalas ang kwarto niya at masarap ang hapunan namin noon. Yun lang talagang oras na yon na may nakita akong hindi ko alam kung multo ba or ano. Yun ang una at huli kong sleepover at hinding-hindi na ako umulit. Parang nagka-trauma ako sa bahay nila Melissa. Nagkaroon kami ng planong sleepover sa lumang bahay ng lola ni Jella. Yung bahay na yun ay naging bahay bakasyonan lang nilang pamilya. Simula noong namatay ang lolo at lola niya, bihira na lang silang pumunta doon. Ang pamilya nila Jella ang nakatoka na maglinis sa nasabing lumang bahay. Pero dahil abala ang nanay at tatay niya, kaya humingi siya ng pabor na tulungan namin siya at kahit isang araw lang, samahan namin siya dahil ayaw niyang pumunta doon ng mag-isa. Umaga pa lang bumiyahe na kami. Ako, si Chloe, si Leia at si Jella. Gamit namin ang sasakyan ni Jella noon, kaya ayos lang. Probinsya yun at talagang mahigit 3 oras ang aming binahe papunta roon. Pang-horror ang ambience ng bahay ng lola niya. Sabi ni Jella ay nagamit na daw itong bahay sa mga sinaunang horror movies sa Pilipinas. Hindi niya lang daw alam kung anong movie yun. Puro mga antik na ang mga gamit doon. Buo pa din at maganda. Iniingatan talaga nila yun. Naubutan namin ang caretaker doon. Pinagbuksan niya kasi kami ng gate kanina nung dumating kami. Si Mang Gaspar. Tagalinis siya ng paligid at taga-kumpone ng mga nasisira sa buong bahay. Nagpahinga lang kami saglit dahil sa pagod sa biyahe. Doon kami sa taas sa may balkonahe. Ang presko ng hangin, nakakawala pa ng pagod. Lalo pa ang daming puno doon. Nagsimula na din kaming maglinis, magwalis, magpunas at magtanggal ng mga agyo. Ang daming kwarto. Parang may kaya sa buhay ang lola at lolo ni Jella noong kapanahunan nila. Madaming malalaking picture frame doon. Larawan ng lola niya noong dalaga pa. Ilang sandali lang ay napansin kong merong isang babaeng kahawig ng lola niya sa larawan. Ang kaibahan lang ay ang nunal nito sa baba ng labi. Dali-dali kong tinawag si Jella at tinanong kung may kakambal ba ang lola niya. At sinabi naman niyang, oo meron. At matagal na din itong patay. Umalis na ito at naglinis sa may bandang kusina. Naiwan ako noon. Tumahimik saglit ang paligid ko noon. At parang wala man lang akong naririnig na kahit anong ingay. Humangin ng malakas at nagliparan ang mga mahahabang kurtina. Napalingon ako sa may bandang balkonahe. Hindi ko alam ang nakita ko. Para itong babaeng nakabelo na kulay itim. Mahaba ang kasuotan. Dahan-dahan akong lumalapit at dahan-dahan din itong nawawala. Tanging dulo lang ng mahahabang kasuotan niya ang nakikita ko. Hanggang sa nakarating ako sa isang kwarto. Nakalak ito. Nang tangka ko itong hahawakan ay humangin na naman ng pagkalakas-lakas at maya-maya ay may humawak sa akin. Nagulat pa ako noon. Pagtingin ko, si Jella pala. Anong ginagawa mo dyan? Tara na sa may kusina, tapos na silang magluto, kakain na daw tayo. Wika ni Jella. Wala. Sige, tara na. Gutom na din ako. Wika ko. Natapos ang buong araw namin noon na pagod dahil sa paglilinis ng buong bahay. Sa may pinakamalaking kwarto kami matutulog noon para kasya kami.
Siguro ay yun ang lumang kwarto ng lolo at lola ni Jella. Nagkwekwentuhan lang kami noon hanggang sa napunta ang usapan namin sa kwentong katatakutan. Kahit sino naman ay kikilabutan noon, lalo pat ang laki ng bahay na yun at hindi naman namin alam ang history or ang kwento ng sinaunang bahay. Kaya iniba ko na lang ang usapan dahil ramdam ko na takot na din sila. Hindi na namin namamalayan na 12:00 na pala ng gabi kung hindi pa tumunog ang malaking orasan. Nagsimula na din silang matulog. Pinilit ko noong makatulog pero hindi ko alam bakit hindi ako dapuan ng antok. Inabot na ako ng 1:00 pero wala pa din. Ang pwesto namin noon ay ako ang nasa dulo. Katabi ko si Jella, sunod si Leia, at si Chloe naman sa kabilang dulo. Nang napalingon ako sa bandang dulo ng higaan ay may nakita pa akong nakahiga. So ang nangyari ay naging 5 kami, na dapat ay 4 lang. Mahaba ang buhok nito, nakatalikod lang din ito sa amin. Nagsimula ng tumindig ang balahibo ko noon. Nanlaki ang mata ko dahil papaanong may isa pa kaming kasama sa higaan. Pinipilit kong gisingin noon ang katabi kong si Jella, pero hindi ito magising-gising. Muli kong sinilip ang babae at andun pa din ito. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ako namamalikmata noon. May babae talaga. Habang nakatalakbong ako ng kumot ay naghintay pa ako ng ilang minuto para silipin ulit ito. Dahan-dahan kong tinanggal ang kumot at iniangat ang ulo ko. Wala na doon ang babae. Saglit akong nakahinga ng maluwag. Inayos ko na ang aking pagkakahiga at inilipat ang pwesto ko sa kaliwa ko. Nang maya-maya, napamulat ako ay nasa harap ko na ang babae. Tumambad ang mukha nitong putlang-putla. Nanlilisik ang mga mata. May magulong buhok. Nakaitim ito na parang kasuotan ng lumang tao. Sobrang lapit ng mukha nito sa akin. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Sumigaw na ako ng malakas dahilan parang magising silang tatlo. Agad-agad binuksan ni Chloe ang ilaw at nakita nilang nakatalakbong ako ng kumot. Humihiyaw-hiyaw at winawasiwas-iwas ang aking mga kamay. Nataranta na sila noon sa nangyayari sa akin at wala pa din akong tigil sa paghiyaw. Namamawis na ako noon ng sobrang lamig at iyak ng iyak. "Ano ba nangyayari sa'yo?" tanong ni Jella. Nahimasmasan lang ako nang buksan na nila lahat ng ilaw at nung nakita ko na maliwanag na, ay naging okay na ang pakiramdam ko. Binigyan nila ako ng tubig para mas lalo pa akong kumalma. May babae akong nakita. Kanina ay nakahiga din siya katabi ni Chloe. At sunod nun ay sa akin naman siya lumapit at nagpakita. Babaeng nakaitim na nakakatakot ang itsura. Paliwanag ko habang umiiyak. Nagpakita na din sa akin ng babaeng yon sa tuwing may pagkakataon na mag-isa ako dito sa bahay. Kaya ako nga kayo sinama dito para hindi ko na ulit yun maranasan. Pero sa inyo din pala siya magpapakita. Paumanhin. Wika ni Jella. Sino ba yun? Bakit siya nagpapakita? Wala naman tayong kasalanan sa kanya. Marahil ay yun ang kaluluwa ng kambal ni Lola. Ang kwento lang sa amin ay gusto daw ng babaeng yun na mapasa kanya ang buong bahay na ito. Pero dahil si Lola ang siyang nag-alaga at nagpaganda sa bahay na to,
kaya sa kanya ito pinamana ng kanilang mga magulang. Maraming kwento noon sa pamilya nila na dahil nga daw sa inggit ay nagawang makipagsabuatan sa kampo ng kasamaan ng babaeng yun. Pinakulam pa nun si Lola para lang maangkin ng bahay na ito. Pero sadyang pinagpala si Lola at hindi pinabayaan ng Diyos. Noong sumapit ang 3:00 ay tumunog ulit ang malaking orasan nila Jella. Nagstay lang kami noon sa kwarto na takot na takot. Madami pa kaming naranasan sa buong magdamag. Andun yung mga kumakalabog at parang may mga nahuhulog na bagay. Gumagalaw ng kusa ang upuan. May anino sa likod ng kortina. May kumakalabog sa bubong. Parang may mga naglalakad. Hindi na lang kami natulog noon at hinayaan lang na meron kaming naririnig na kung ano. Ang mahalaga noon ay hindi naman kami sinaktan ng kung anong nilalang ang meron doon sa loob ng bahay. Literal na parang haunted house na talaga ang lumang bahay na yon. Guminhawa lang ang pakiramdam namin noong umaga na. Lumabas na kami ng silid. Nasa ayos naman lahat ng mga gamit. Ang inakala naming maayos na sleepover namin ay mauuwi sa karanasang hindi namin malilimutan. Naging katatakutan yun. Unang beses ko yung naranasan. Siguro kung babalik man ulit kami sa lumang bahay na yun, mas mabuting wag na lang naming tangkaing makitulog.